Okay, once again mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay magsasamba sa umagang ito, ating papasalamatan ang ating Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa atin sa buhay at sa salvation na ibinigay sa atin. At ating siyang, let us worship Him in spirit and in truth. And shall we start now? The first song is "Too Good with the Glory." To God be the glory, great things He hath done. So loved the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory with thanks He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offenders who truly obey, that a moment may enter the heavenly way. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory with thanks He hath done. Great things He hath taught us, with thanks He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory with thanks He hath done. Ating sunod na awit mga kapatid, on Zion's Glorious Summit. Yan po yun. Okay. On Zion's glorious summit stood our numerous hosts waiting, but they hymned their King and strides divine. I heard the song and strove to join. I heard the song and strove to join. Hear all who suffered sword of flame for truth, Lord Jesus of lovely name, shall between now and hell them there, and bow before the great I am.
while everlasting ages roll, eternal love shall feast their soul, and sings of bliss forever anew. Rise in succession to their view. Rise in succession to their view. Holy, holy, holy Lord, God of hosts on high adored, who like me thy praise should sing, Almighty King. Holy, holy, holy Lord, God of hosts on high adored, holy, holy, holy. Our next song is We're Marching to Zion. And after this is our opening prayer to be led by our brother Whitfield Lamb. Come with that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with a sweet accord. Join in a song with a sweet accord. And dance around the throne. And dance around the throne. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to see who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion hills 1,000 sacred streets. Before we reach the heavenly field, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amang madal na makapangyarihan sa lahat, kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa umagang ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon upang magtipon-tipon dito sa bahay-sambahan. Ama, maraming salamat po sa iyong mga biyayang aming natamasa sa mga nakaraang linggo, sa
mabuting kalusugan na iyong binigay sa amin lahat. Ama, nagpapasalamat din po kami, Ama, sa proteksyon na patuloy niyong binibigay sa amin, lalong-lalo na sa aming mga kapatiran. Ama, kami po nananalangin, Ama, na sana po ibigyan niyo kami ng sapat na talino upang aming maintindihan ang iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayong araw na to. At Ama, amin din po patuloy na dinadalangin ang aming mga kapatiran na nasa kanilang tahanan ngayon na nagbabase lang po sa online worship. Ama, kayo po sana ang palaging magligtas at magbigay sa kanilang mga pangangailangan. Ama, sa patuloy po namin pag simba ngayong araw to, sana po ikaw po palagi ang nandito sa amin at sana po ipatuloy nyo kaming patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala at magkakamali. Ang lahat na ito aming dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Before tayo dadako sa ating Bible study ngayon na pangunahan ni kapatid Ezekiel Blen, awit muna tayo. More about Jesus. More about Jesus putting down, more of His grace to others show, more of His saving policy, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love who died for me. More about Jesus, let me learn, more of His holy road discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ in me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love who died for me. More about Jesus in His word, holding communion with my Lord, hearing His voice in every line, making each faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving policy, more of His love who died for me. Okay. Once more, magandang umaga sa lahat, no? Maayong buntag sa tanan nga naa sa tong worship hall karon. So, abinatog dili madayon ang online service kay nag-brown out, no? So, blackout rather. Kanina po kasi kaya medyo natagalan tayo sa pag-start ng ating online service. Nagkaroon po tayo ng blackout, no? Hindi naman masyadong matagal, siguro mga 5-10 minutes lang. Saglit lang siya, no? So, praise God, no? Thanks God for giving us this opportunity to be with us all, either physically or virtually. Kagaya ng ginagawa natin, mga kapatid, no? This is a virtual worship service. Okay, so ayon pa sa mga balita nga merong napaparating na bagyo. In fact, binabasa ko yung news kanina, umabot na pala to sa international news. Talagang daw to, according to BBC, talagang catastrophic to. So, pagdasal po natin ang mga kapatid natin ngayon na sana ay iligtas sila, no, ng ating Panginoon sa kapahamakan at naway patnubayan tayo ng may kapal upang magawa natin kung ano ang dapat nating gawin sa ganitong uri ng natural calamity or disaster, no?
Anyway, so dito naman sa amin sa Pagadian City sa Mindanao, awa ng Diyos, medyo maulap lang ang kalangitan. Kasi ang tawag dito yung path, yung dadaanan po ng bagyo ay across the northern Philippines lang siya. So sa Manila area, sa NCR, siguro madadaplisan yung Visayas, pero dito sa Mindanao, tarang malayo siya. Maulap lang ang kalangitan. So stay at home kasi aside nga meron tayong coronavirus, meron pang bagyo. Hindi Baguio City. Bagyo pala. Meron po tayong bagyong paparating. No, masyadong malakas po to according to the news, no? Bagyong Super Typhoon Rolly. Nasaan na nga ba? Yan, paparating na nga po. So, I hope na hindi naapektahan ang internet connection nyo dyan, no, sa Manila. Kasi kung minsan pag maulan or bumabagyo, humihina rin yung signal. Okay. Anyway, so, ayan. Pagpatuloy po natin mga kapatid ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At last Sunday we are done with 1 Peter chapter 4 or unang Pedro kapitulo 4. At ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid itong 1 Peter chapter 5 verse 5 to 11. Okay, unang Pedro kapitulo 5 talata 5 hanggang 11. Ayan. Meron po kaming projector dito sa likod. So yung mga nag-attend ng online service ay pwede rin nilang basahin sa screen. Ayan. Tinranslate ko na po talaga, no, para hindi tayo mahirapan. Kasi naman nagdaang linggo, talagang may mga Tagalog words na parang nakaligtaan ko na. Pero naalala ko pa yung karamihan, no. Kasi nga, doon ako nag-spend ng aking childhood sa half of my childhood was spent in Alabang, Metro Manila. So, kaway-kaway sa mga kapatid natin sa Alabang ngayon na nakikinig. So, diyan po. Kaya po, medyo naalala ko pa yung ibang mga Tagalog words, no? Kasi doon ako nag-spend ng childhood from siguro hanggang 10 years old. Anyway, so 1 Peter, unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 11, ito po ang sinasabi ng banal na Biblia. Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo, at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto nyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan, at pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpala niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo,
hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumatawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Basbasa nawa ng Diyos ang ating pagbabasa at pakikinig ng kanyang salita. Napakagandang pakinggan mga kapatid na ang ating Diyos ay siya ay laging mayroong concern sa atin. Ang sinasabi dito, siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tapang at malasakit. Kaya kaninong linya ba yun? Tapang at malasakit. Ang ating Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Mahal tayo ng Diyos mga kapatid, na kahit na kuminsan dumadanas tayo ng kahirapan, dumadanas tayo ng mga pagsubok, pero ang totoo niyan mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, nagmamalasakit siya sa atin. Ito po ang sinasabi ng banal na Biblia sa 1 Peter chapter 5 verse 5 to 11, no? It's an assurance to all of us here who are listening that God is concerned or thinking about us. No? Now, pag-aralan po natin yung isa-isahin po natin yung mga verse, no? Humility is manifested by our obedient service, not in our words. Okay? So, hindi lang po sa salita ang ating pagiging masunurin sa Diyos, kundi sa gawa. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Kung may naalala niyo mga kapatid, merong isang talinghaga ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa dalawang magkakapatid, no? Na inutusan ng kanilang ama na pumunta sa vineyard. No? Ano yung vineyard sa Tagalog? Yun bang ubasan? No? O, sa Bisaya pa, parasan. Ubasan? Hindi ako sure, no? Vineyard. Yun basta yung, wala kasi tayong ubas dito. Kasi yung sa atin pa yun bang parang palayan, ganun. Ubas, no? Grapes. Ubasan, no? Tapos, ang una niyang inutusan yung, ano tawag dito? Yung eldest, panganay, no? And nasabi ng panganay, ama, pupunta ako sa ubasan kasi yan ang utos mo. Okay? Pero di nagtagal, wala pa rin yung, hindi pa rin pumupunta yung anak na panganay sa ubasan. Kaya ang ginawa niya, inutusan niya yung, nakababatang kapatid. Tapos ang sabi, ko nga. No? Para bang nag-refuse siya, hindi ako pupunta kasi marami akong pinagkakaabalahan. Pero napag-isip-isip ng ng nakababatang kapatid na parang dapat ko rin tulungan ng aking ama, no, sa ubasan, no. Hindi lang sarili ang iniisip. So, di nagtagal nagsisi yung nakababatang kapatid. Kaya kahit sinabi niyang hindi siya pupunta sa ubasan, pumunta talaga siya doon, no? At tinulungan niya ang kanyang ama sa pag-aalaga ng mga tanim sa ubasan. So, alin ba sa dalawang magkapatid? Tanong ng ating Panginoon, alin sa dalawang magkapatid ang sumunod sa kanyang ama? Yung nagsabi na, oo, pupunta ako pero hindi naman pumunta. yung isa na yung isa na tumanggi or nag-refuse
Ayoko nga kasi marami akong pinagkakaabalahan. Pero nagsisi siya at saka at the end of the day pumunta talaga siya doon at ginawa niya ang utos ng kanyang ama. Alin sa dalawa? Yung sa salita or yung sa gawa? Sa gawa, of course. Tama. Tama 'yon, mga kapatid. Hindi salita ang basis or words are nothing, brothers and sisters. Words are nothing. Walang katuturan ang salita. Words are nothing, but actions are everything. Oh, yan. Kahit ilang beses mong sabihin na mahal mo ang Diyos, kahit ilang beses mong sabihin na nananalig ka sa Diyos, naniniwala ka sa Kanya, hindi ka naman sumusunod sa sinasabi niya, wala ring katuturan ang iyong pananampalataya. It is useless. Kasi nga, actions are everything. Words are nothing. No? So humility is not manifested by our obedient service. Is manifested by our obedient service, not in our words. Words are nothing. No? So, yan. So, younger people, submit yourselves to your elders. Okay? Yung mga nakababatang kapatid natin sa pananampalataya, dapat silang mag-submit or magpakumbaba sa kanilang nakakatanda sa kanila, no? Submit to yourselves to elders. So, hindi lang po ito Filipino tradition, hindi lang po ito kaugalian ng mga Pilipino na tayo ay iginagalang po natin yung mga nirespeto po natin yung mga nakakatanda sa atin, kundi ito po ay turo mismo ng Biblia. Itinuturo ito sa banal na Biblia. It's not just a Filipino tradition, but it is a doctrine, teaching of God. Submit to your elders. Kaya nga dito sa atin dito sa Pilipinas, kung sa Tagalog pa, meron tayong po at opo. Or ho, kung kaedad mo, no? Yun yung natutunan ko nung nandun ako sa Manila noon. Po, kapag nakakatanda sa iyo, ho, kung yung parang kaedad mo lang. At saka, pwede mo lang tawagin sa kanyang pangalan kung mas nakababata sa iyo. Kasi nga, we are showing our deference. Hindi yung difference, deference. Yun ba nga, kinikilala mo siya bilang nakakatanda sa iyo. Yun, yung deference. Kaya merong po at opo, merong ho, yung gano'n. Magalang. Ang Pinoy daw ay likas na magalang. Kaya kung minsan pag nahahaluan tayo dito or may nagagawi dito mga foreigner, parang naninibago tayo kasi ba't wala silang gano'n na po at opo, yung mga gano'n. Tinatawag nila ang kanilang mga magulang sa first name nila, in which sa atin parang medyo parang hindi magandang ugali yon, yung tatawagin mo yung mga magulang mo sa kanilang first name. Di ba? At saka may tinatawag din sa Asia, no? Sa Asian tradition, yung tinatawag natin, Asian culture, yung plural of respect. Narinig niyo yun, mga kapatid, yung plural of respect. Yun bang isa lang tao yung rinirefer mo pero ang ginagamit mo plural? Halimbawa may kumatok sa pintuan. Ano po sinasabi natin? Hindi po natin sinasabi na sino po kayo kasi pero parang masakit sa tenga yon yung sino po kayo? Ano sinasabi natin? Sino po sila? Di ba? Plural of respect. Kahit mag-isa lang pero pinuplural na. Kasi nga meron tayong tinatawag na deference, yung kinikilala natin ang mas nakakatanda sa atin. We are recognizing the fact that they are older than us and therefore they deserve our respect. And then all of you be submissive to one another. So, dito po sa iglesia, regardless kung ano pong edad natin, we are respecting even those who are younger than us. Yung nakababata sa atin, nilirespeto. All of you be submissive. Ang word po na ginamit dito is to one another. In other words, I will be submissive to you, you will be submissive to me. To one another. Yan.
Yan ibig sabihin ng submissive to one another. And be clothed with humility. Yan. Lahat po tayo may damit, di ba? Kapag wala po akong damit, actually yung nakikita nyo ngayon, hindi po ako mismo yon. Ang nakikita nyo sa akin yung damit ko. Kasi nakakahiya kung ako mismo ang makikita nyo dito. Dapat may damit ako. So ang nakikita nyo, mga kapatid, itong damit ko. Na ang gusto nating Panginoon ay gawin nating parang damit, yung humility. Isuot po natin yon. Clothe ourselves with humility. Ibig sabihin, saan tayo magpunta, saan tayo magawi, everywhere. Hindi lang po sa church, hindi lang po sa bahay. Lahat, everywhere. Be clothed with humility. Okay? Basahin po natin yung mga verses dito. Na? Hebreo 13, talata 7. Sabi dito, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Yan mga kapatid, no? Napakaganda talaga ng salita ng Diyos. Alalahanin ninyo ang namumuno sa inyo. Sa madaling salita, ito po yung mga ministro, evangelist, preachers. Ito po yung nagli-lead sa church. Alalahanin ninyo sila. Okay? At nung nandun pa kami sa Alabang, nadama po namin ito. We felt na talagang nalungkot nga sila nung nung bumalik na kami dito sa Mindanao. Kasi talagang ganun na lang yung pag-aalala nila sa aking ama. Talagang iniisip nila kung yun bang naging huwaran kasi siya para sa kanila. Okay? Tinutularan ang kanilang pananampalataya. Ayan mga kapatid. Pananampalataya. Kaya hindi nga madali maging ministro. Hindi madaling maging evangelist. No? Kasi nga isa kang huwaran. You are an example. No? Not only in words but in action, in deeds, mga kapatid. And then Filipos 2 talata 1 hanggang 5, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. No? Ito ang uri ng kaisipan na nais ng Diyos para sa atin. Katulad ng kay Kristo. Isipin niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, King of Kings and Lord of Lords, the Creator of the universe. Yes, He is the Creator of the universe. Okay? When God said, let there be light, it was Jesus who gave the light. Okay? Pero hindi po siya nagyayabang. Ni minsan hindi mo narinig ang Panginoon Hesukristo nung siya nabubuhay pa sa lupa bilang tao na tulad natin. Ni minsan ay hindi siya nagyabang. No? Tapos may iba dyan na may nagawa lang na konting bagay lang, pero pinagyayabang na agad. Ako, hindi sa pagyayabang pero humble talaga ako, mga kapatid. Kahit tanungin mo pa si Pedro, tanungin mo pa siya, sasabihin niya sa iyo kung paano ako ka-humble na tao. Sa napakaliit na bagay na nagawa niya ng tao, nagyayabang na. Ang ating Panginoon Kristo, He is the most powerful of all being, no? The King of Kings, Lord of Lords,
All authority has been given to him by his Father. He is the creator. And yet, now listen to this. Ni minsan hindi siya nagyabang. Ikaw pa kaya na isang tao lang na wala pa sa dulo ng kalingkingan ng ating Diyos, magyayabang ka sa harapan niya o sa ibang tao? No? So dapat ang sabi dito, we must have the mind of Christ. Magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. And what is that mind? Humility, no? Pagpapakumbaba na ipinakita mismo ng ating Panginoong Kristo, naging halimbawa siya ng pagpapakumbaba. That is the number one, no? Lesson that we find from Jesus Christ when He lived on earth. Okay? Colossus 3, talata 12. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, hinirang tayo ng Diyos, mga kapatid. We are chosen by God. Minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. You see? All the good things, lahat ng magagandang bagay. Ito ang sinasabi ng ating Biblia na sana'y ating makamit, no? Mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagtiis. No? Alin ba dito, kapatid, ang meron ka ngayon? Mahabagin ka ba? Mabait ka ba? Tayo. Mabait ba tayo? Mapagkumbaba ba tayo? Mahinahon ba tayo? Mapagtiis ba tayo, mga kapatid? Ito ang nais ng Diyos para sa this is what God wants for us. Okay? And lastly, last na pala yun. Next, we'll go to humility is not manifested by our obedient, is manifested by our obedient service, not in our words. God resists the proud, but gives grace to the humble. Iniibig ng Diyos ang mga mapagkumbaba, mga kapatid. At ang ating Panginoon Kristo, nung siya ay inutusan ng kanyang Ama upang manaog sa mundo, mamuhay na bilang tao, at danasin ang pagdurusa at ipako sa krus, no? Nagpakumbaba ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya nung siya ay nagdarasal sa hardin ng Getsemani, Ama, kung pwede sana, no? Wag ko nang inumin ang sarong ito. Ngunit hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong kalooban. That is an example of humility, brothers and sisters. Yan ang halimbawa ng pagpapakumbaba. Okay? And because of that, his father loved him. Inibig siya ng Diyos dahil ng kanyang ama, Diyos Ama, dahil doon, mga kapatid. Okay? If we want God to love us, we must possess humility. Pagpapakumbaba. God will destroy the proud. Mga kapatid, sa pagkaliit-liit ng tao, no, kung ihahambing mo sa ating Panginoong Kristo, sa ating Diyos na makapangyarihan, napakaliit ng tao. Tapos kung i-zoom out mo pa ang mundo, napakaliit ng mundo. Parang alikabok lang siya. Pero kung gaano kaliit ang tao, ay ganon din kalaki ang kanyang pagyayabang. No? Masyadong mayabang ang tao. He is so proud of how small he is, despite of how little. Parang alikabok lang siya sa harapan ng Diyos, pero kung magyabang. Kita nyo, mga kapatid? So tayo bilang mga Kristiyano, maging katulad sana tayo ng ating Panginoong Kristo. Even though He is the creator of the universe, He came down as human and died for us. Obeyed His Father. No? Mapagkumbaba ang ating Panginoong Kristo. Okay? Now, pride brings about contention and strife. Yes, mga kapatid, kadalasan ang dahilan ng away, itong pride. No? Kasi nga,
Ano bang nasa gitna ng pride? It's always I. Okay? I. Pride is at the center. Okay? And then, the arrogant person refuses to listen or learn. Okay? Hindi daw pwedeng turuan ang taong mapagmataas at arogante. Hindi siya makikinig sa iyo. Hindi siya maniniwala sa iyo. Hindi siya magpapaturo sa iyo. Okay? Ano bang sabi ng banal na Biblia? And but give grace to the humble. Now, Santiago 4 talata 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpala niya ang mga mapagkumbaba, mga kapatid. Kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos at tayo ay mapagkumbaba, then naniniwala rin tayo na pagpapalain tayo ng Diyos, na pinagpala tayo ng Diyos dahil sa ating mababang loob. No? Pagpapakumbaba. Ngunit laban siya sa mapagmataas. Mga kapatid. No? Kasi nga ang tao ay likas na mapagmataas. Gusto niya na siya ang laging pinupuri. Siya ang laging kinikilala ng mga tao. Siya ang lahat gusto niyang angkinin. No? Now, mga Kawikaan, Kapitulo 15, talata 12, ayaw mapagsasabihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. O yan. Yung mga palalo, yung mga arogante, yung mga masyadong mapagyabang, no? Hindi sila pwedeng pagsabihan. Kasi nga may pride, no? Ano ba yung pride sa sa Tagalog? Kasi sa Bisaya ang tawag dito garbo. Ano ba 'to sa Tagalog? Patulong naman. Hindi po yung sabon na pride, yung pride ba? Mapagmataas, no? Yeah. You get the idea. No? Mapagmataas. Sa Bisaya pa na garbo, no? Yan. Hindi sila hihingi ng payo. Kasi nga they are always right. Yan, they are always right. Hindi sila makikinig ng payo. Mahirap mga kapatid kapag always right, no? Naalala ko yung kwento ng papa ko noon na yung may namimigay daw ng sapatos, no? Tapos nilagay lang yun sa isang itinambak lang ba? Isang bunto ng sapatos. Tapos lahat ng tao ay lumusob at saka talagang yung pinakamagandang sapatos talagang kinukuha nila hanggang sa naubos. Tapos nagpasalamat sila nang namigay ng sapatos, sumakay na ng barko. Tapos yung isa, yung napili niya, maganda sana pero puro kanan. Puro kanan. Sabi niya, hey, sabi niya, your shoes is all right. Sabi ng Amerikana, okay, all right. No? Sabi nga, all right eh. Pero ang gustong sabihin nung Pinoy, puro kanan. All right. Mahirap po ang always right. Kung sa sapatos pa, hindi mo pwedeng isuot yan. Kasi nga puro kanan eh. Paano mo isusuot yan? So mahirap ang always right. So wag tayong always right mga kapatid. No? Yan. Kasi yung always right, hindi na nakikinig yan. Okay, and then, ang sabi pa nga sa Santiago 4:6, talata 6 hanggang 10, ito bang sabi, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpala niya ang mga mapagkumbaba. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan
ang inyong kagalakan, mapagkumbaba o magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Pagpalain ng Diyos ang ating pagbabasa at pakikinig. No, napakagandang pakinggan ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. No? Ang sabi dito, kung tayo ay magpapakumbaba sa ating sarili, no? Itataas tayo ng ating Panginoon. No? Meron nga ang kasabihan sa sa Pilipino, yung nagbubuhat ng bangko, di ba? Ano ibig sabihin nun? Yung masyado kang mayabang, nagbubuhat. Sige nga kapatid, subukan mong umupo sa bangko, sabay buhatin mo ang sarili mo na nakaupo sa bangko. Sino nakakagawa nun? Kung nakagawa mo yun kapatid, may karapatan kang magyabang, pero pag hindi mo na, mahirap, no? Para ka na nakalutang nun. Now, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Ito ang gustong gawin ng gustong gawin ng Panginoon ng mga tao na masyadong mapagmataas at hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Kasi nga iniisip nila, kung ano lang ang gusto kong paniwalaan, yun lang ang paniniwalaan ko. Yung mga ganon. No? Kung minsan pinipili lang nila yung mga verse sa Bible na hindi sila tatamaan. Kasi nga, bato-bato sa langit, no? Baka tamaan sila ng bersikulo sa Biblia. Iniiwasan nila. No, mga kapatid? Okay. Ang sabi sa Biblia, no, magsisi kayo, no? Pagsisihan nyo. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Ito yung tinatawag sa 2 Corinthians, mga kapatid, na godly sorrow. Or, ano ba itong godly sorrow sa sa Tagalog? Yun bang nalulungkot ka dahil sa nagawa mong kasalanan, no? Dahil nasaktan mo ang Panginoon, nasaktan mo ang Diyos, nasaktan mo ang Holy Spirit, kaya ka nalulungkot. That is godly sorrow. Yan ang uri ng sorrow, kalungkutan, no? Na gusto ng ating Diyos. Hindi yung worldly sorrow. Ano ba yung worldly sorrow, mga kapatid? Nalungkot ka kasi hindi ka mayaman, nalungkot ka kasi wala kang sasakyan, malungkot ka kasi wala kang sariling bahay, sariling lupa. That is worldly sorrow. Hindi yan ang uri ng sorrow or kalungkutan ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya is godly sorrow. Yung makagawa ka ng pagkakamali ay makakadama ka ng lungkot, no? Nalulungkot ka kasi nasaktan mo ang ating Panginoon. Every time you make a sin, God, the Holy Spirit is hurt. You are hurting Him, no? Do not grieve the Spirit, ika nga sa Romans chapter 8. Meron din pong emotion ang Holy Spirit. God has an emotion. He can be hurt too, like us. Okay. Medyo kinapos tayo ng oras, mga kapatid. Sige lang. Last na to, tapos ipagpapatuloy natin next Sunday. Ang sabi pa nga sa Isaiah 57:15, Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Yan, mga kapatid, no? And then lastly, Matthew chapter 23:11-12, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yes, mga kapatid. No, naalala nyo yung kwento nung yung sa ebanghelyo nung sila ay naghahanda sa Passover, yung Paskwa. Isa sa kanilang kaugalian noon sa Jewish tradition, hinuhugasan yung paa, no? Bago pumasok sa silid. Okay? Sino po ang naghugas ng paa ng lahat ng mga apostoles na pumasok sa silid nung nag-Passover sila? Si Pedro ba? Hindi. Si Jesus. Ang Panginoon, isipin niyo mga kapatid, no? Siguro hiyang-hiya si Pedro noon kasi ano ba ito? Ba't ako hinuhugasan? Ang naghuhugas ng paa ko ngayon ay ang Misaya.
No, para siguro kung ako yun, parang mamumula ako sa hiya kasi ano ba to? Ba't ang Misaya na ang hinirang ng Diyos, ang anak ng Diyos mismo naghuhugas ng aking mga paa. Ganon po ka mapagkumbaba ang ating Panginoong Kristo. He is the God. He is our God. He is our Creator, the King of Kings and the Lord of Lords. And He washed His apostles' feet. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga apostoles. Kita nyo, that's how humble Jesus is. He is an example of how to be humble by serving others. Yan. How do we become humble? By serving. That is how we become humble. Okay. So, I hope na naging maganda or maging blessed ang ating morning sa araw na ito, mga kapatid. Even though siguro sa ibang mundo, ibang sorry po, sa ibang panig ng mundo, like sa Manila or sa Luzon, inuulan na po. Dito medyo maulap ang araw pero wala namang ulan. In fact, napaka-aliwala. Hindi naman yung walang hangin, no? Yung parang walang bugso ng hangin. Maulap lang. Okay? And we are in your prayers, brothers and sisters. Kasali po kayo sa aming dasal, mga kapatid namin ngayon na nasa Visayas and Luzon area, na sana ay hindi masyadong malubha ang magiging epekto nito sa inyo. At kung darating man ang bagyo ay iligtas tayo ng ating Panginoon sa kapahamakan. And once again, God bless us all and good morning. Bago po tayo dumako sa ating message, ulitin natin ang He Leadeth Me. He leadeth me, O blessed thought, O words with heavenly comfort from. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His Son, and He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes mid sins of deepest gloom, sometimes where hidden flowers bloom, by waters still our troubled sea, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His Son, and He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I will clasp Thy hand in mine, nor ever nor repine. Content whatever love I see, since 'tis my God that leadeth
Ngayon mga kapatid, ay dadako na tayo sa ating mensahe sa araw na ito. At ating ipagpatuloy ang ating pinag-aaralan na aklat, yung aklat ng Hebreo. At narito na tayo sa Hebreo Kapitulo 4, Hebrews chapter 4, sa talatang 8 hanggang 10, verses 8 to 10. Kung meron kayong mga Biblia mga kapatid, maaari nyo buksan sa iba't ibang translation kung ano meron kayo. Or meron naman tayo sa ating screen. Ito sa ating online service mga kapatid. At babasahin natin ganitong sinabi sa versikulo 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Verse 9. May natitira pa ngang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Verse 10. Huling talata po. Sapagkat ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa gaya ng Diyos sa kaniyang mga gawa. Naiwaspasan ng Diyos ang kanyang mga salita mga kapatid na ating nabasa ngayon at dito natin hahanguin ang ating mensahe para sa ating buhay Kristiyano sa mga araw na ito upang sa ganun mga kapatid ay manatili tayong masigasig at patuloy na sumusunod sa kagustuhan ng ating Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon mga kapatid ay balikan natin ang versikulo 8 ng ating binasa kanina. At dito ay makikita natin na si Josue nga ay hindi nakapagbigay sa kanila ng kapahingahan. So dito mga kapatid ay ating maunawaan na ang mga salitang ito na ating nabasa ay tumutukoy sa kapahingahan na hindi na ibigay ni Josue. So hindi tama po mga kapatid kung hinahanap ng mga Hudyo ngayon na ang kanilang talagang layunin, ang kanilang purpose ng kanilang buhay upang sundin ang kagustuhan ng Diyos ay yung makapunta sila sa Kanaan, yung land of promise, yung lupang pangako na pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga angkan, ay nakapunta na nga sila. Yung mga nanggaling sa Egypto, dalawa nga lang, pero ang kanilang mga angkan, yung kanilang mga pamilya ay nakarating doon. At dito mga kapatid ay binigyan tayo ng patutuo ng banal na aklat na hindi yon ang tinutukoy ng Diyos na kanyang kapahingahan. Okay. So kapag binigyan niya yon, sabi nga rito, ay hindi na siya dapat nagsabi pa ng ibang araw. So merong ibang araw mga kapatid, hindi yung araw na yon na sila nakarating doon, ayun na, nakapagpahinga na sila. Di na sila alipin sa Ehipto, okay? Makagawa sila ng kanilang sariling gusto, pero hindi pa rin yon ang kapahingahan na tinutukoy ng Diyos dito na ibigay sa sangkatauhan ng Diyos. Now, ngayon, meron tayong maunawaan dito na dapat nating pasukin at yun ang ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo. At ito yung hindi yung ibibigay ni Josue. Bagamat yung pangalang Josue, mga kapatid, ay kagaya din ng pangalan ni Jesus. Oh? Sa Hebreo nga lang ay magkaiba ang bigkas, no? Pero para sa atin, maunawaan natin kapag pinag-aralan natin yung dalawang lingwahe, yung Hebreo at saka yung English o yung Grego, ay pareho lang pala, the same, yung Joshua at saka Jesus. It means Savior. Oh, yun. Savior pa rin ang ibig sabihin yung pangalan ni Josue. So bakit pinili ng ating Ama
na ang pangalan ng kanyang anak, ng ating Panginoon, ay Jesus. So yun mga kapatid. Ating titingnan ngayon, ikukumpara natin yung ginawa ni Josue sa katawan ng Diyos at saka yung ginawa din ni Jesus, para sa sangkatawan ng Diyos sa panahong ito. Okay. Unang-una mga kapatid, si Joshua o si Joshua. Yan. Noong nakarating sila doon sa lupang pangako, ay hindi siya namatay. Hindi siya nasugatan. At hindi kagaya ng ating Panginoong Kristo nung siya'y gumawa ng pamamaraan upang tayo ay magkakaroon ng kapahingahan, ay binuhis niya ang kanyang buhay. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya'y nabuhay muli. He rose again from the dead. So yun ang pagkakaiba. So yung ibinigay ni Josue ay yung pwede silang magpapahinga bilang alipin. Okay, hindi na sila alipin. So balit, ganun pa rin. Mahirapan pa rin sila at mayroon pa rin kahirapan ng buhay doon. Hindi kasaganaan lahat ang kanilang natamo. Kundi magkakaroon din sila ng problema, at lalo na kung alam natin kung ano nangyari sa bansang Israel pagkatapos nang sila ay napunta roon sa lupang pangako, ay mahirap talaga ang pinagdaanan nila. Pero itong si Jesus Christ, nung pumunta siya rito sa mundo upang ipagtanggol tayo sa nag-aalipin sa atin. Ano ba yon? Hindi yung Ehipto mga kapatid. Noon sa kanila, naalipin sila sa Ehipto. Ngayon, saan tayo naalipin? Naalipin tayo sa ating kasalanan. Di ba po mga kapatid? Walang tao na makakaiwas talaga 100% sa kanyang kasalanan. Araw-araw ay magkakasala talaga ang tao. So, ano ang nangyari sa atin? Naalipin tayo sa kasalanan. At ito ang ginawa ng ating Panginoong Kristo upang ang kabayaran ng kasalanan natin na siya ang kamatayan, siya na nga ang gumanap nito upang magwagi siya sa kamatayan. Paano? Nung siya ay nabuhay na muli mula sa kanyang libingan. Dito makikita natin mga kapatid na ang misyon ng ating Panginoong Kristo ay upang ipagtanggol tayo sa ating pagkakaalipin sa ating mga kasalanan. Yan ang magandang balita, ang sabi ng banal na aklat mga kapatid. Another one mga kapatid na ating mapansin, si Josue nung pumunta sila sa lupang pangako, marami sila. Hindi lang si Josue ang nakipaglaban para ma-clear up yung lupang pangako. Alam niyo mga kapatid, nung sila pumunta sa lupang pangako, maraming tao doon. Oh, sabi pa nga nila, mga higanting araw eh. Yung iba ayaw nila pumunta ron dahil mamamatay sila doon. Sabi naman ni Joshua, wag, pupunta tayo. Narito sa atin ang Diyos, tutulungan tayo upang tayo'y magwagi. Yan nga, at nangyari, nakapunta nga sila ron. Ngayon, ang ating Panginoong Kristo mga kapatid, nung siya ay pumunta rito sa mundo, ginawa niya siya lamang at wala siyang kasama. Alam niyo yon? Si Josue nung sila ay nakikibaka doon sa lupang pangako upang makuha nila yon, ang kanilang kalayaan. Marami silang sundalo na kasama ni Josue upang lipolin ang lahat ng mga tao roon na tumitira doon sa lupang pangako ng Diyos. Maraming squatter po. Ibig sabihin sa ating mga salita ngayon, doon sa Promised Land. At hindi lang si Josue ang gumawa noon upang ma-clear up yon. Daming katulong niya. Pero si Panginoong Kristo nung pumunta dito sa mundo, mga kapatid, wala siyang kasama. Iniwan siya kahit nung kanyang mga close friends at malapit sa kanya na mga alagad. Diba? Kahit nga si Apostol Pedro, nung nakita niyang
dinakip na si Panginoong Hesus at talagang kinuha na ng mga sundalo. Sabi ng ating kapatid na si Apostol Pedro, wala na. Yung aking Lord, yung aking Master ay nakuha na ng mga sundalo, baka ako rin ay kukunin nila. So natakot siya at iniwan siya na ang ating Panginoon ay mag-isa na lang talaga siya nung kinuha na siya ng mga sundalo. So he made it himself alone. Siya lang po, wala siyang kasama. At yan ang pagkakaiba ni Josue. Yung pangalan nila pareho, pero ang mission nila mga kapatid ay hindi magkapareho. Ayan, mga kapatid. At isa pang mapansin natin, dagdagan natin mga kapatid, ito na lang, isa na lang. Ang mapansin din natin sa panahon ni Josue, nung sila ay pumunta sa Land of Promise, mga kapatid, hindi nila nalipol lahat ng mga tao doon sa Promised Land. May natitira pa rin mga tao na paminsan-minsan ay pupunta sa kanila at gagawa ng masama. Di ba? Papatay. Yun. Pero mga kapatid, si Panginoong Jesucristo nung siya ay pumunta rito sa mundo, ginawa niya, siya lamang po ang gumawa. Sapagkat walang ibang makagawa noon. Siya lang po. At solamente siya lang po ang gumawa nito. At natalo niya ang kamatayan, ang kasalanan, ang diablo o si Satanas at ang libingan. Ang libingan mga kapatid ay hindi tayo, doon lang tayo hanggang sa wakas o sa walang hanggan. Babangon tayo sa ating mga libingan, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. So tinalo niya ang lahat mga kapatid. He completely conquered over death, sin, Satan, and the grave. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So kung tayo ay susunod sa Kanya mga kapatid, ito ang Kanyang pinangako sa atin. Hindi lupang pangako sa Kanaan, kung hindi buhay na walang hanggan, pahihinga na kapahingaan ng Diyos. It is eternal rest with God in heaven. So yun mga kapatid, tatalunin natin ang lahat, ang kasalanan, ang kamatayan, si Satanas at ang libingan. Sana po maintindihan natin ito upang tayo ay patuloy na susunod sa ating Panginoon Jesucristo dahil walang ibang nakagawa talaga at walang ibang makakagawa. Siya lamang po. Wala na tayong ibang pupuntahan. Only Jesus Christ, our Lord and Savior. So sa verse 9 mga kapatid, sabi rito, natitira pa rin, no? May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat. Sabat nga sinabi rito, mga kapatid. Ukol sa bayan ng Diyos. Meron tayong mga kaibigan na nagpapahinga sa Sabat, di ba po? Yung Seventh-day Adventist. Ayun po ang pangalan nila. So yun ang nakikita din nila na katotohanan. So, meron din tayong respect doon sa paniwala nila. Pero mga kapatid, kung pag-aralan natin ng husto, ang banal na aklat na ito, ay hindi ho yung kapahingaan ng Sabat ang tinutukoy dito. Sapagkat ang kapahingaang Sabat ay naibigay na nung nandun na sila sa Land of Promise. Bakit po? Ay doon nila ay ginagawa ito bawat Sabat o bawat Sabado doon sa kanilang tabernakulo. At nung nagawa na yung templo sa panahon ni Solomon, ay ginagawa nila ito bawat Sabado doon sa templo nila. Pero bakit sinabi dito na hindi sila nakapasok doon sa kapahingahan? Hindi na ibigay po ni Josue at kahit sa sumunod na mga propeta ay sapagkat
hindi yon nakapahingahan ang tinutukoy dito, mga kapatid. So, it remains, ay natitira pa rin. Ibig sabihin po, it is still available for all of us. For all the people of God, the rest that is eternal, that is of God, is still available for the rest of us, especially the people of God. So, hindi yung Sabat po ang sinasabi po dito, kundi yung eternal rest po. So, it must be entered, no? May natitira ngang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos o sa sangkatauhan ng Diyos. Alright. It remains to be entered. Okay, so lahat ay inaanyayahan upang makapunta po rito sa kapahingahang ito. Ayan. So sa katapusan, mga kapatid, sa verse 10, sabi nga ito, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So ito ay maliwanag, mga kapatid, ng kapahingahan na ito na sinasabi ng Diyos pamagitan ng aklat na ito na sinulat para sa atin, ay magpahinga tayo kagaya ng pagpahinga ng Diyos sa lahat ng kanyang gawa. Kung tayo man lang magpahinga sa Sabado, tapos magtatrabaho naman tayo sa Linggo hanggang Biyernes na naman, tatrabaho naman tayo, ay hindi yon ang kapahingahan ng Diyos. Ang kapahingahan ng Diyos, hindi na po siya gumawa ng lupa o sanglibutan na ganito, o gumawa pa rin siya ng tao pagkatapos nun, hindi na mga kapatid. So yon ang kapahingahan. So God rested from all of His works, so all of us can rest of all our works when we go to heaven, the eternal rest. Yan, mga kapatid. So Christ has finished His ministry, natapos na niya ang kanyang gawain dito sa mundo, kaya pwede rin sabihin natin, nagpapahinga na rin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, ang kapahingahan dito na sinasabi ay yung physical labor po, yung bang paggawa na nakikita natin sa mundo, no? Hindi yung spiritual na gawain, mga kapatid, ay wala tayong kapahingahan doon, kahit din ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Siya ay gumaganap pa rin sa kanyang kapangyarihan upang tinitingnan tayo bawat araw at bawat sandali. At ganoon din ang ating Panginoong Kristo. At ganoon din ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay ganoon din. So, hindi yung sabbatical rest na hindi ka na mag-aararo, hindi ka na magtatanim, hindi ka na mag-o-opisina at iba pa, di ba? Yan, mga kapatid. So, yan ang sinasabi dito. So, yung eternal rest, yun ang kinakailangan natin upang tayo makapagpahinga na kasama ang Diyos doon sa kanyang kalwalhatian. So, yun ang kanyang promise. At itong promise na ito ay binibigyan niya sa lahat ng sumasa kay Kristo o makipag-isa sa ating Panginoong Kristo upang maging isang Kristiyano o kanyang alagad. So ito po, mga kapatid, ang ating mensahe sa araw na ito. At sana ang mensahe ito ay makapagbigay sa atin ng lakas ng ating pananampalataya. Maraming salamat po. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng biyaya sa ating lahat. Bago po tayo lumapit sa ating Lord's Supper, awitin natin ang Jesus Keep Me Near the Cross. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain.
In the cross, in the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, in the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a Lamb of God brings its sins before me. Help me walk from day to day with its shadows o'er me. In the cross, in the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Mga kapatid, dumako tayo ngayon sa ating pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. At sa gawain pong ito ay pakinggan natin ang mga salita ng Diyos sa Matthew chapter 26 verse 26. At samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." Mga kapatid, manalangin tayong lahat. Amang banal na makapangyarihan at maibigin sa lahat, nagpapasalamat kami, Ama, sa pagkakataong ito upang alalahanin muli ang kamatayan ng iyong anak na si Panginoong Kristo. Salamat, Ama, sa tinapay na ito na sumisimbolo sa kanyang katawan na ipinako sa krus. Naway basbasan niyo ito, Ama, at ang bawat isa sa amin na tatanggap nito, at bigyan niyo kami ng kalakasan at katatagan sa aming pananampalataya. Sa pangalan ng aming Diyos, ng aming tagapagligtas, si Panginoong Kristo. Amen.
Magpatuloy tayo mga kapatid. Talata 27. At dumampot siya ng saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Mga kapatid, magdasal tayo. Amang banal na maibigin at makapangyarihan sa lahat, salamat din Ama sa sarong ito na sumisimbolo sa dugo ng iyong anak na si Panginoong Hesukristo. Basbasan mo ito Ama at ang bawat isa sa amin na tatanggap nito, nang sa ganon ay maalaala namin ang kanyang paghihirap at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at gayon din ay maalala namin ang kaligtasan na aming nakamtan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo ay aming dinadalangin. Amen. Mga kapatid, dumako tayo sa pagbibigayan. Acts chapter 20, verse 25. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi. Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Mga kapatid, manalangin tayo. Amang banal na maibigin at mapagpala sa lahat, salamat Ama sa iyong pagbibigay sa aming kalakasan at kami ay nakakagawa sa aming hanap buhay sa araw-araw at nakapagbibigay ng pangangailangan ng aming pamilya. Naway basbasan mo ang bawat isa sa amin Ama, at ang aming alay para sa iyong iglesia naway maging kasangkapan ito upang magtagumpay ang iyong ebanghelyo hindi lamang sa Pagadian City kundi sa lahat ng sulok ng mundo. Sa pangalan ng iyong anak naming tagapagligtas ay aming dinadalangin. Amen.
thank you for the presence of everyone here in our chapel in Purok Sandayong, Santo Niño District, Pagadian City, Philippines. Greetings naman tayo para sa ating mga kapatid na nasa ibang dayo, ibang dako ng mundo o sa ating bansa na nakiugnay sa ating online Bible study and worship service magmula po dito sa Pagadian City. Si kapatid Tita Iscoro is watching. Thank you so much, Sister Tita. And kapatid Joshua Lee. Yan. Andito po sa ating chapel ngayon, mga kapatid. Sa ating church building. Okay. Kapatid Yoni Constantino is also watching with us. Thank you so much, Yoni. And then kapatid Juni Salagoste from San Pedro, Laguna. Maraming salamat po kapatid na tayo nagkakaisa sa ating online Bible study and worship service. Kapatid Japet Bohi and from Pagadian City pa rin ito, mga kapatid. Narito ba sa ating nandun sa bahay nila, mga kapatid? So ganun pa rin, no? Pwede tayong magkakaisa, pwede tayong maghiusag yapon, no? May mga Bisaya, pwede po nato Bisayon, no? Para makasabot yun og maayo. Oh. Bisaya bitaw na atong presidente, di magbinisaya po ta. Kapatid Ging Alden Tagata is watching with us. Oh, salamat kapatid Ging, no? Sana ay gumaling ka na at tayo ay magkakaisa rito sa ating assembly. Kapatid Gerson Ong from Danlogan, Pagadian City. Maraming salamat po. Dahan kayong salamat, no? Igsoon Gerson, dinha imong partner, no? Namo dinha sa inyong balay. Salamat kayo nag-iusa gyapon ta. Kapatid Ervin Soriano from Brentwood. Ito sa Pagadian City. Maraming salamat po. Dahan kayong salamat, Son Ervin, o sa imong pamilya. Ngun manusab sa mga kaubanan din ha sa inyong panimalay. And then, kapatid Gina Salagoste, San Pedro, Laguna. Maraming salamat po na tayo nagkakaisa ngayon. Kapatid Mike Itubas. Maraming salamat din, kapatid, na tayo nagkakaisa ngayon. Kapatid Eduardo Aranilla, dahan kayong salamat, Brad, no? Igsoon. Nara ka diya sa Pikas Dalan. Pero pwede gyapon sa inyong balay, no? Maghiusa gyapon ta sa atong managkatigom. Hinagi ni ini. Kapatid Delia Blen, ayun. Ating partner, no? Nandito po sa atin, mga kapatid. Kapatid Nerissa Blen Coliano, ayan, nandito sa atin. Partner ng ating technical director. Dito pa, mga kapatid. Si kapatid Ronron Nunez. Andito ba? Sigson Ronron? Igson, maraming salamat. Ang kayong salamat nga nag-iusa ta karon dinhi sa atong pagkatigom. Kapatid Melka Ayawa Namero. Okay, to sa Tukuran. Narito ba siya? Bumisita ba? Ayan. Thank you so much. Kapatid Melka Igsoon. Daghang kayong salamat. Ingon mo sab atong Igsoon Raymond Indangan with the two daughters, of course, no? Okay. Abigail and Lian. Maraming salamat. So, tatapusin namin ngayon ang aming Bible study para sa kanila. Tanda na po yung baptistry pagkatapos nito. Thank you so much, no? For your desire to become the disciple of our Lord Jesus Christ. All right? Kapatid Grace Del Prado. Thank you so much, kapatid, na tayo ay nagkakaisa din. And then kapatid Betuel Blen, okay, kasama natin dito. And kapatid Lemuel Blen. Yan, thank you so much for having with us also. Kapatid
John Ray Coliano. Yes, yung ating nangunguna sa ating technical dito mga kapatid. And then, kapatid John J. Tagata. Oh, maraming salamat at nagkakaisa pa rin tayo, no? Hanggang ngayon. Kapatid Mary May Ayawan. Yan, dito ba si kapatid Mary May? Okay. Meron, no? Sabi nga, will you marry me? Oo nga, tama. Mary May nga ang pangalan ni Maymay po, Maymay. Okay. Kapatid Samuel Magno, yung pinakamatandang kapatid natin. Naadire, no? Maglisod na maminaw kay taas-taas na ang edad. Okay. Kapatid Manuel Garlet, thank you so much for having with us again this morning or this noon, no? Or this day. Okay. And kapatid Gina Democrito of Santa Cruz, Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat po. Andito ba siya? Sa bahay nila. Maraming salamat kapatid. Kapatid Esther Hanala of Laguna. Maraming salamat kapatid Esther, no? Kapatid Angging Malugaw of San Jose, Pagadian City. Daghan kayong salamat igsoon nga nagkahiusa gihapon ta hangtod karon, no? Igsoon Lady Jane Ong. Kauban ni igsoon Gerson. Nasa ilang balay dito sa Danlogan. Nabaron dito. Kapatid Maricel Malugaw, from the Malugaw family. Thank you so much. Mga kapatid. Kapatid Angeli Tagata from New Zealand. Maraming salamat, kapatid Angeli, no? Dan kayong salamat nga nagiusa ta karon. Uban sa imong mama, sa imong igsoon, sa naglagyo mo pero nagkayusa ta pinaagi ni ini. So, pasalamatan natong Dios. Kapatid Rolando Constantino of Taguig. Okay, maraming salamat po. Okay, sumasabay po sila sa ating online worship service. Maraming salamat. Itong si kapatid Rolando Constantino ay aking bayaw po. At ang mahal niya sa ating kapatid, si kapatid Estrella Glenn. At kapatid Charlie Abinan. Kapatid Charlie, kumusta po? Tayo nagkakaisa pa rin, no? Kahit malayo tayo. And we are waiting for your visit. Di ba kapatid? Baka makapagbisita ka rito sa atin. Inaanyayahan natin itong kapatid natin na laging tumutulong sa atin sa ating mission dito sa Pagadian. Kapatid Charlie. Maraming salamat po. And kapatid Tita Iskoro and others watching. Okay, maraming salamat. Kapatid Rolando Ibanez Intise. Maraming salamat, kapatid Rolando. Kasama natin sa Church Planting Mission. Kumusta na kayo dyan? Kumusta naman mo tanan din ha? No? Asa man kakaron? Sa Gimaras. Naaday ka sa Gimaras ron. Kumusta di abrat? Mainta, no? Ang bagyo di kayo din ha? No? Kapatid Froilan Tagata is watching also with us from Thailand. Maraming salamat, kapatid Froilan. Kapatid Liling Blen. Yan. Nelfa. Atong Binalayi. Daughter-in-law. Maraming salamat. Nagkakaisa tayo. Okay, ngayon. Kapatid Lori Blen. Yes. Another daughter-in-law. Maraming salamat po. Okay. Kapatid John Hamero. Dito ba siya? Kapatid John? Ay, wala. Nasa Tukuran. He's watching, no? With us. Thank you so much, kapatid John. Nana ba sa Tukuran? Pas Laod. Nasa Laod. Wow, thank you. Pwede pa rin pala kahit nasa karagatan, no? Siya isang fisherman, mga kapatid. At pwede rin pala na siya ay makiugnay sa atin. Wow, that's good. Maraming salamat. So, at sa lahat ng hindi natin nabasa ang pangalan, mga kapatid, dahil hindi nakuha sa ating monitor ngayon, ay binabati ko kayong lahat, mga kapatid, na sana ang Diyos ay sumasa ating lahat sa linggong ito.
Bigyan tayo nating pangangailangan at ilayo tayo ng kapamakan, lalo na sa ating kinatatakutan ngayon na coronavirus, mga kapatid. Tingnan nyo, may shield ako. Ha? May bagyo pa rin na darating, mga kapatid. Ay paghandaan natin. Dumating na ba? Nag-landfall na? Ganun ba? Dito sa amin kasi wala pa eh. Kala ko wala pa. Sa Luzon. Okay, mga kapatiran sa Luzon. Sana ang Diyos ang mag-iingat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ang Diyos ang siyang gagabay sa atin at magbigay ng lahat ng biyaya na ating pangangailangan. God bless us all. Tumayo po tayong lahat para sa ating closing hymn. Awitin natin ang All the Way My Savior Leads Me. Pagkatapos ng awit na ito, ating pong hilingin si Brother Raymond Indangan para sa ating closing prayer. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide, and in His divinest comfort, there by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, shares its winding path I tread, gives me grace for every trial, fills me with thy living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, all the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit dwelling mortal wings its flight to realms of day, lifts my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Buta, amahan namo nga langit nun, salamat Lord, nga natapos na usab namo mong panimbahon karon. Salamat kay Father sa imong kaayo sa mong mga kinabuhi.
Thank you, Lord, sa mga mensahe sa Bible study nga among natun-an karon. Nang hinaot kami, Father, nga ikaw mag-bless ni adto aron magamit namo sa mong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Nang hinaot kami, Father, by next Sundays, we can be here together to worship you, Lord, in the firmament of your power. Lord, ikaw mag-bless, Lord, sa among pagpamauli karon. Guide our way, Lord, nga safety kami maabot sa among mga tagsa ka panimalay. Pasilo kami sa mong kalapasan sa kanunay, sa buhat sa hunahuna o sa mga pulong. Kinitanan among gisalig sa ngalan ni Jesu Kristo nga among bugto manluluwas. Amen.